Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin. So unahin na natin to. At magpapakain na tayo ng kalapati. So unahin ko nang pakainin mamaya yung ano natin, mga pang-load natin mamaya sa Friday. So update muna tayo dito. Ayan. So unahin muna natin i-update tong mga to. Ito yung ating breeder. So yung 7th overall natin ng South. Ayan na nga. Ayan yung kapares niya. So kalahi din niya to mga kabi, yung kapares niya. Ayan, so pakita ko lang sa inyo kung ano naging itsura. So parehas nga na checkered na white feather yung naging anak niya. So ayan, so ganito sana maging kulay mga kabi. Ito yung anak niya rin na to. So ito kasi takloban to. So bali ito kasi mga kabi, ito yung tatay na itong takloban natin. 2 times takloban natin. Ayan. So hopefully maging maganda ang breeder sana itong dalawa na to. Kasi gagawin ko lang breeder tong dalawa na to mga kabi. Ayan, yung dalawa na to. Pakita ko sa inyo yung itsura. Ayan yung kulay. So mukhang black checkered. Iitim pa siguro to. So dalawa lang naman yan. Kung hindi umitim yung pagka-checkered na ito, magiging light nga. Pero yun maitim na itim yung isa na yun. So compare dito. So mas light to. Pero yung likod kasi niya mga kabi, yung typical na kalapati natin, maitim yung likod, kaso yung sa bandang pakpak niya medyo light lang. So hindi katulad ng isa, nakita nyo siguro isa, mas maitim yung isa, mas dark yung pagka black check. So lahat ng black check na inanak sa akin nito mga kabi, speedbird niya at multiple pulling winner. Tapos yung isang anak nito sa atin, 3 overall yung nakuha. So pumasok sa overall yun, 3 certificate niya yung iniwan sa atin bago nawala. Ayan, si Boy Payat. Kung naalala nyo yun mga kabi, sa mga lumang video natin, si Boy Payat yung tawag ko nga doon. Ganito yung itsura nun mga kabi. Ayan, halos magkakamukha nga sila neto. Ito, saka ito. So meron silang isang kapatid na, may isang kapatid to mga kabi na kakulay din ni Boy Payat. Kaso nga ang nangyari mga kabi, bali nauna nga yun na namatay kay Boy Payat. So mas matanda sana kay Boy Payat yun, pero mabilis din. So ang mentality kasi nun mga kabi, nung magkapatid na yun, talagang hindi nga umuwi sila ng talagang nandadapo. Ayaw nila na umuwi na dumadapo, kailangan diretso sa bahay. Kaya kapag umuwi, laging parang halos dumadapa na yung kalapati natin yun pag umuwi. So maganda yun, lalo na sa mga ganito na medyo malapit-lapit. At lalo na mga Santa Ana lang. Kaso yung kasi nilaro natin ng tawid dagat. So ito kapatid din nila to mga kabi. Ayan. So ito may kapatid din tong isa. Kaso isang kapatid nito, yung kapatid kasi nito mga kabi. Ayan. So ganyan na ganyan din ang itsura o yung kulay. Kaso nga mga kabi, nawala nga yun sa Santa Ana, Cagayan. Umabot ng last lap yun. Hindi nakauwi ng last lap. So sa kadahilanan na alam nyo naman na kapag tinamaan ng sakit yung kalapate, talagang inaabot nga ng malas. Ayan, so ito nakauwi to. So bali 2 times north ito, 2 times south. So bali tumawid to ng Pagudpud saka Santa Ana, Cagayan. Nakatapos siya ng norte. Sa south naman mga kabi, 2 times nga ng south to. Bali ang last na derby niya, bali 4 na derby yun mga kabi. Last na derby niya Tacloban, kaya 2 times Tacloban. Tapos ito Santa Ana saka Pagudpud ito. Ayan. So ito yung kapatid niya. So in-update ko lang kayo at magpapakain na tayo. Pakainin muna natin mga panglaban nung kasama natin. Ayan, so kasi abangan nun sa linggo. So bali loading mamaya, ilo-load sa truck sa club namin dito. Tapos aabangan niya sa Sunday. So ito mga kabi, yung isang breeder nga natin. Ayan, nagtira sila. So medyo maliit pa kasi anak nito, kaya nagtitira pa sila. So bali ang gagawin ko dito mga kabi, bali hindi ko na nga sila bibigyan mamaya na kapag naubos nga nila. So itong kalapati natin dito, medyo malaki nga yung inakay mga kabi. Ayan na nga. So bali binigyan na natin ng patoka. So bibigyan ko pa to pagka naubos nila yan. So yung mga stock naman natin nandito nga mga kabi. Ayan. So update lang tayo sa mga stock bird natin. Ito dalawa na lang sila. Dito 4. So iba nasa pairaman, yung ibang stock bird natin. So ito yung madumi nga natin na blue bar na ipaparisan na natin doon sa gatara natin. Kaso nga mga kabi, ayan, ayaw niyang pumaris doon. So kaya hiniwalay ko.
So bali ang gusto nyang kapares, yung isa natin na checkered. Kaso nga nandun yun sa loop natin. So ginawang pang motivate sa panglaban natin. Ayan, so nakita nyo naman siguro yung itsura, medyo gumanda na nga. Ayan, oh. Kumpleto na rin yung buntot niya. So yung haba na lang. Yung pakpak niya rin, ganun din. Ayan, oh, nakita nyo siguro yung itsura. So medyo pumuti-puti na siya. At hindi na siya mukhang basahan. Medyo na lang. Ayan, nakita nyo siguro. Tapos ito naman yung mga kiti natin. Ayan, pati kiti na i-update ko na kayo. So ito kasi yung first love natin. Talagang mga manok ang first love natin. So bali may game farm kasi yung father ko sa farm. Game farm nga kaya sa farm nakalagay. Ayan. So ito yung mga manok namin. So bali ito sa akin to. Ito yung mga straight comb golden boy. So puro pure to mga kabi no. Sa mga nagmamanok dyan, ayan, baka matipuhan nyo pag laki-laki nito, i-out ko. Kaso mataas yung benta ko kasi rito. Natin siguro. Puro straight comb yan. Winner na yung tatay nito. So hindi ako nag-breed ng hindi winner yung tatay, puro-puro. Ayan, puro yan. Puro straight comb, golden boy. Tapos may bulik na kasama. Yung bulik hindi sa atin yun, sa kasama ko nga. Tapos ito pala yung binu-viewing natin na kalapate. So simula umaga naka-viewing na to. So bali ang gagawin ko dito, ipapasok ko nga doon sa loob ng trapdoor para masanay na sila na pumasok o masanay na sila sa trapping, fast trapping. Ayan, so ganyan lang yung technique na ginagawa namin na viewing, tapos diretso doon sa trapdoor ang pagpapasok. Tapos pag nagpapapasok, bago nga kumain. So ito yung mabilis na paraan niya para matuto na mag fast trapping yung kalapati nyo o mabilis pumasok. So yun lang yung basic na gagawin nyo. So sa umaga, ganun din ang gagawin nyo. Halimbawa, habang nagpapakain ng kalapati rito sa loob, ito yung mga kasama. So ang gagawin dyan mga kabi, habang kumakain nga sila, isa-isahin yung kukunin, tapos papasok nga dun sa trapdoor. So mas mabilis silang matuto kapag ganun ang ginawa nyo. So hindi katulad ng iba na talagang matagal nga matuto. So pag ganun ang ginawa nyo, mabilis lang. So mabilis yung matuturuan yung mga young bird nyo na pumasok nga o yung fast trapping. So sana may natutunan yung mga newbie dyan na laging nagtatanong sa atin ng fast trapping saka sa pagbabatcher. Sa pagbabatcher naman mga kabi, nakita nyo yung iba natin na young bird na to. Ito binili ko lang to, yung dalawang puti na to. So nakita nyo, may sipa yung pakpak. Bali ang ginawa dito, binunutan nga ng bagwis. So para sakto paghaba nila ng pakpak, habang humahaba pala to o habang tumutubo to, pinapakawala namin. So sakto pag mahaba na, ayan nga, nakakaronda-ronda na sila. So hindi basta-basta pumipitik o yung babalik doon sa pinagbilan nyo. So ganyan lang yung technique pag nagbabatcher kayo sa fast trapping nga mga kabi. So yun nga mga kabi, bali hindi pa tayo tapos magpakain, kaya magpapakain na tayo ng kalapati. So update ko na lang ulit kayo sa mga kalapati natin. So nagbigay lang ako ng mabilisang tips nga doon sa mga newbie na laging nagtatanong sa atin, kahit marami na tayong video ng fast trapping sa pagbabatcher ng kalapati. Sumingit lang tayo ng konti. So para kahit papaano may matutunan yung mga newbie na nagtatanong sa atin na tinatamad nga o tamad nga na maghanapan ng video natin. So yun nga mga kabi, happy flying sa inyo, God bless.